Hello! Hi, good morning, Papa Jack. Good morning! O finally, may lalaki tayong caller mga kaibigan. Maiba naman! Yeah. Hi, Mm. everyone. Lagi na lalaki ang may kasalanan. Lalaki na magsusumbong sa atin. Maiba naman mga kaibigan. Yeah. What's your name? Hello, I'm Zain from Makati. Ano daw? Hindi ko na-gets. Ano ang pangalan? Zain. It's Zain, like Zain Malik from One Direction. That's how it's spelled. Z-A-Y-N. Yeah, Z-A-Y-N. Yeah. Ano to? Screen name to? It's part of my name actually. Totoong pangalan mo to. So ano ka? Middle Eastern ka? I don't know. It's like 1/8, 1/4, or I don't know. But yeah, my dad told me that my ancestors are from Middle East. If I'm not mistaken, from Pakistan. I don't know. Okay. So pogi ka pala kasi 'di ba mga ano kaya yung mga itsura niya mga ano 'di ba? Bombayin no, pogi. Yeah, I don't know. But actually, we're mixed. We're mixed. Spanish, Filipino, and Arab. My mother's side is Spanish, as well as my dad. My Lahat ng Spanish lahing side is, matangos ang ilong nakuha mo Ikaw na. yeah, but unfortunately, the height. Yun lang, dun lang ako sa pumalya. Anyways, ilang taon ka na, Zain? I'm 30 years old. Calling from? From Makati. From Makati. Okay. Kaya na ka pa nag-aantay, no? Parang 2 hours na, no? Yeah, I'm actually working at home and while listening. Actually, sobrang na-stress ako sa last call. Oh my God. Sisihin mo si AJ, Oh my God, that's so, charot lang. I mean, well, that's love, when you love someone. No, she was hurting. Ganun naman ang buhay ng tao pag 'di ba in pain tayo eh. 'Di ba? Oh yeah. Maraming Medyo bagay lalo, maraming bagay ang diskaril sa atin. Yun talaga 'yon. Imbalance tayo sa mga decisions kapag tayo ay in pain. Anyways, anong ginagawa sa buhay? VA ka ba? Kind of like VA. I'm actually a freelance interior designer from USA. If you are a freelance interior designer from the USA. Okay. Yeah. I-clear mo sa akin yan. You have a client in the USA or you came from the USA? I have bunch of clients in the US. Okay. But you are Philippine based, offshore ka. Yeah, I'm Philippine based. Okay. May asawa ka na, Parikoy? I have 2 children. I have partner. May dalawa na kayong anak. My current partner, actually, we don't have children, but the previous one. Okay. Sige, bakit tayo magkausap ng umagang-umaga magadramahan tayo dito? I'm sorry. Okay lang. Yeah, I just wanna, ask for an outside perspective, especially coming from you. I've been an avid fan since, ever since. I don't want to mention it kasi alam mo naman yun. Wag na, okay na yan. Sabihin ko kailan yan. Yeah, we both know that. So, actually, paano ito sisimulan? Kasi up until now, Yan, magtagalog ka na lang. Nahihirapan tayo parehas eh. Sige. Grabe yung kabog ng dibdib ko. I mean, like, my palms are sweating. So, let me breathe for like 2 seconds. Oh my God, I didn't expect this. So, siguro let's start this with my childhood experiences. Okay. So, later on, we'll know if kung bakit ko to sasabihin. Kasi it's part of the story. Well, obviously, it will be part of the story. So, so typically Filipino citizen. So, I'm a part of the
culture, and hindi kami lumaking mayaman, hindi rin kami lumaking may kaya. So, well, basically, mahirap kami. Mhm. Father ko is security guard. My mother was a housewife. So, tatlo kami magkakapatid. And, yeah. So, umikot yung buhay namin. Like, sobrang struggle sa life. And then, survival mode kami. Lagi. So, Okay. and then, lumaki ako alam mo naman, like, batang 90s, so, usong-uso dati, and hindi naman ganun ka big deal yung paluan, ganyan, alam mo yun. Mhm. But, it's different thing sa amin. Nakaranas ako ng, like, abuse from my father. So, What do you ano mean kasi siya abuse? malala. Napapalo ka, gano'n, nagugulpi ka? Palo is normal sa Filipino culture Pero yung bugbog, it's not normal. Kasi I don't know, may problem siya as in siya, like cruel, like kahit sa mga simpleng bagay Pangilan ka sa lang, inyo hindi na siya. magkakapatid? Pangilan ka sa inyo I'm the magkakapatid? youngest. Ha? I'm the youngest, and I'm the youngest, and I'm the only man. I'm the only boy. Ikaw yung youngest. So, Okay. yeah, opo. So, ako lang yung nag-iisang lalaki. Yung mga kapatid ko is babae na. So, ayun nga, lumaki ako sa bugbog, not just palo, bugbog. Like, for example, if you're familiar with Arnis. Kasi Ernest, di ba? Arnisador siya. Yeah, Arnisador siya. Tawag nito, Zane, excuse me lang ha. Wait lang, commercial break lang ha. May mga 5 na po ako na block sa live. 5 na. Dagdagan nyo pa. Dali, dagdagan nyo pa. Kung naiinip I'm sorry. kayo, don't apologize. I got this, no? Kung naiinip kayo, na ayaw nyo na napapakinggan ninyo, umalis ka. Huwag na kayo mag-comment. Umalis lang kayo. Kasi you have one of two choices. Aalis ka ng tahimik or ibablock kita pag nag-comment ka. 5 na yung kakablock ko lang, 5. So please, no? Kung ayaw nyo na napapakinggan ninyo dito, if you think it's a waste of time, go somewhere. Talk to a fish. Marami kasi, marabaha ngayon. Okay? Believe me when I say, wala akong pakialam kung aapat yung matira. Kung matino naman yung aapat, okay lang kami dito. You can just go. Sorry pare ko. Go ahead. Yeah, bear with me guys, I'm sorry. No. Kasi No. Don't apologize. Okay lang po yan, sir. Go ahead. Okay. Yeah, so sige, ganito na lang. Okay, so ayun. So siguro naman may idea kayo na yung like pambubugbog ganyan. So my father was very cruel to me. Mhm. So namano ko siya. So lahat ng pambubugbog sa akin ng dad ko nung bata ako. Dahil sa hindi ko siya malabas, hindi ako makalaban. Actually kasi pati yung mother ko binubugbog niya. Hinataw niya na rin yun ng arnis sa ulo. Like, lahat ng klase ng pangbubugbog, pambabae, pagdodroga, lahat na ng kung ano-ano. So sobrang galit ko sa dad ko. Hindi ako makaganti sa kanya. So nilabas ko siya. What I mean is, sa school, so naging bully ako. I was like, introvert ako na kind of like, ayoko nang may lumalapit sa akin. Ayoko nang may kumakausap sa akin. Lalo nang ayoko nang may kumukulit sa akin. So I became like my dad. Sa sobrang mga pinakamaliliit na bagay, sobrang irritable ko. And even my eye, sobrang hindi ko alam. Up until now, siguro dahil malabo na lang din yung mata ko. Pero kahit nung bata pa ako, lagi ako nakasimangot. Sabi nila, ang ganda raw ng eyes ko, pero nadadala raw ng, nawawala raw kasi lagi ako nakasimangot. So yun, nadala ko siya. Sobrang iksi ng pasensya ko. Sobrang iksi talaga. As in like,
grabe, sobrang isi ng pasensya ko sa mga pinakamaliliit na bagay, naiinis ako. And then, the good thing is I am aware of that. I am aware of that, and I really, really, Mm. really hate it. I Mm. really hate it a lot. So, ang sinabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaasawa, hindi ko 'to gagawin. Pag nagkaroon ako ng sarili kong family, hindi ko 'to gagawin. And, well, hindi ko naman siya nagawa. Well, there is this time na it really triggers me. It really triggers me. There's a lot of things actually na it will trigger my anger. Mhm. Pero yeah, I manage to handle that. But ang kapalit nun is nagsisira ako ng gamit. Sinusunto ko yung pader. Lahat ng pwede kong ma-release basta hindi pwedeng mai-release ko sa partner ko by that time. O kahit na sinong taong nasa paligid ko. I shout a lot. I shout a lot. Even with my kids, I shout a lot with my kids. But I'm crying whenever their mother, parang pinapago sila, ganun. I cried a lot. So, sobrang na-hurt ako kasi nagka-flashback sa akin lahat ng trauma ko nung bata ako. Mhm. And then, okay, so, fast forward, sobrang nagkaroon ng, sobrang fast-pacing ng life ko. When I graduated ng high school, nakaranas ako na mag-aral ng college, but hindi kayang sustentuhan ng father ko kasi yung course ko is I have to take it sa private kasi walang public for that type of course kasi it's animation. Animation is yung paggagawa ng like mga anime series ganyan. So yun yung Okay. naging course ko, 2D animation. But the thing is hindi sapat yung kinikita ng father ko to work it out. So ayun, I decided to work instead. So at the age of 17, nagtrabaho na ako sa fast food. So time goes by, nag-enjoy ako sa pagtatrabaho, and then may pangarap kasi ako, bata pa lang ako, alam ko na yung gusto ko. I want to become an artist someday. I don't know what type of artist, pero back then, sobrang gusto kong mag-take ng fine arts. But Okay. nung time na yon na nag-aral na ako, parang hindi na siya, I'm not degrading that, but parang hindi na siya ganun kaya in demand by that time. So, yeah, nag-try ako mag-enroll sa PUP and other schools ng architecture. But unfortunately, by the time nahuli ako So nakapag-aral ako sa isang public school din here in somewhere in Marikina because I was born and raised in Marikina. Okay. So I was Mariqueño. And then so fast forward, nakagraduate ako ng college dun sa school na yon. I took up bachelor degree, same like architecture, but it's not licensed. Okay. And then, sabi nga, sobrang naging fast-pacing ng buhay ko kasi while I'm studying college, nagkaroon ako ng family. Nagkaroon ako ng anak. So, tumakbo yung buhay ko, sobrang fast-pacing, sobrang like habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako, and then meron akong anak. So, yeah. I mean, ever since, parang sobrang struggle ng buhay. Sobrang survival talaga. And until pandemic came, so I have no other option but nag-try din ako mag-joyride. I mean, wala pa yatang joyride nun, but delivery rider. So I was I was once a delivery rider. And then opportunity comes. So dito na mag-start yung story. Okay. Opportunity comes, dumating yung trabaho na college pa lang ako nag-apply na ako dito sa company na to. But I didn't expect that. Pero nung pandemic, it's like 2021, nag-chat sa akin yung company na yon, and then I grabbed the chance. I grabbed the opportunity kasi yun naman talaga yung gusto ko kasi, well, first of all, yun yung tinapos kong course. And
yun talaga yung gusto ko. And then, yeah, nagtrabaho ako doon and time goes by again. Saan ka nag-work? And then- Saan? Sa? Right now or before? Yung kinikwento mo na yan. You grabbed the opportunity to work. Saan ka nag-work? Yeah, I grabbed that opportunity and I work for a interior design firm. Ah, okay. Sa firm Yeah. ka na. Yes po, Okay. yes po. So I was once a technical manager. Mhm. I do handle the client meetings, designs, and the production stuff. Okay. Yeah. So yeah, time goes by again. Hanggang sa nagkaroon kami ng matinding pag-aaway nung partner ko by that time. And by Yun that time, ba yung nanay ng mga anak mo? Yes. Okay. So that's the girl. Nagkaroon kami ng sobrang malaking problem. Hindi ko na nakikita yung sarili ko and yung buhay namin. Kasi ako malaki yung pangarap ko para sa amin. And then hindi ko siya nakikita ng ganun. Masipag siya o masipag. Madiskarte siya actually. Mhm. But there's a lot of things na sobrang tagal ko na ring iniintay na baguhin niya sa sarili niya. Like what? Tumagal kami ng 8 years eh. I like random things, especially sa ugali niya. Like what? You tell me. Like, okay, so one thing na hindi ko gusto sa kanya is yung sobrang, iba kasi po talaga siya mag-isip. Like for example, kahit sobrang dami na even her family, sobrang dami ng nagsasabi sa kanya na Haba nung mali intro yung mo ha. ginagawa niya. Ano yung bagay na yun? Okay, so like for example, there's this time kasi na sobrang careless niya sa mga bagay-bagay. There's this time na bumili ako ng crib para dun sa baby namin. Ng crib? And then, yeah, bumili crib. po ako ng crib. Yeah, para dun sa baby namin. Kasi by the time, 1-year-old pa lang. Actually, wala pa yatang, like months pa lang pala yung baby namin by that time. So, bumili ako ng crib for him. And then, tinabi ko dun sa bed namin. Para katabi niya. Kasi nagrereklamo siya kasi hindi niya ma-reach yung crib. Kasi before, hindi naman ganun kalayo. Like 2 hakbang lang from our bed. Yung lalakbayin niya papunta ron sa bed. But ayaw niya na ganun. So ginawa ko, nilapit ko sa kanya yung bed. And then right after my son, siya and then ako. And then sa gitna namin yung daughter namin. But ang ginawa niya is instead na yung baby namin yung ilagay niya dun sa crib, nilagay niya yung bags niya. Tapos yung baby namin, nilagay niya ron sa pagitan ng in short, yung baby namin nandun sa pinaka-edge ng bed. So, nahulog yung baby. Nahulog yung baby namin. Medyo mataas yung bed namin kasi 2 patong siya na like 4 inches and then 6 inches. So, nahulog yung baby Kamusta namin. naman yung baby nyo nung nalaglag? Luckily, nung nalaglag siya, I don't know where that came from, pero yung pillow, hindi ko alam saan galing yun. Nauna yung bumagsak bago bumagsak. So, nung bumagsak yung baby ko, naging una niya yung pillow na yun. Yung mga bags, So- kamusta naman? Okay naman kasi nakakrib eh. Yeah, oo, Okay, nakatulog sila ng mahimbing. Yeah. Oo, buti na lang. Buti Hindi naman, sila nagising ng time na yun. Kasi Importante yun, di ba? siguro Dapat naman. okay yung Yeah. mga bags. Yeah, it is. Yes, it is. Sobrang importante nun. Hindi sila nagising ha, kasi nagmumura na ako nung time na yun. Hindi nagising na. Sobrang galit ko. Yeah. Mahimbing Sobrang tulog galit ng mga ko. bags. Okay. Yes, and then meron silang business na illegal. Na sabi ko, tigilan mo yan kasi makakasama yan kasi nag-work ako and then syempre like nag-work ako kapag wala ako sinasama niya yung anak namin somewhere in Quezon City para trabahuhin yung trabaho na illegal na yun. It's gambling. It's gambling. And then there is a lot of times kasi na may nagtitimbre sa kanila and then nahuhuli. So hindi Nahuhuli yan, yung mga- hindi sanctioned ng gobyerno kasi pag sanction ng gobyerno naman legal. Yeah. Okay. Yeah, it's illegal. It's technically illegal. So there is this time na
na may nahuhuli sa kanila. And sabi ko, what if mahuli ka? Paano? Saan dadalhin yung mga anak ko? Nagtatrabaho ako and then suddenly maharaman ko na alam mo yun. So paano na? You know, parang batang-bata pa yung mga... Kasi family niya, like lumaki talaga sila. Yun talaga yung business ng family niya. Gambling. So sabi ko, tigilan mo yan. Instead na gawin mo yan, magtrabaho ka rin. Tulungan mo ako. Gawin natin ng maayos lahat ng bagay-bagay. Meron sila, para silang may saklaan. Meron silang tinatawag na bangka or something. Hindi ko alam kasi wala akong kahit na anong alam na sugal. Hindi nga ako marunong mag-tong its, hindi ko alam. Wala akong alam kasi I was born and raised INC, Iglesia ni Cristo nung pinanganak na ako. So, very, religious. And, well, nung time na yun, hindi na kasi I decided to leave the church. So, ayan, going back, again, like I said, marami akong hindi talaga nagugusto ang attitude niya na hindi talaga niya wino-workout sa sarili niya. And there's a lot of things na happened na hindi talaga siya marunong mag-take na accountability. Talagang ilalaban niya lahat kahit sobrang baluktot na ng mga reasoning. Even her family talagang kalaban niya na ayaw pa rin niya talaga, hindi talaga papatalo ang bandera ng Pilipinas. So yeah, hanggang naghiwalay kami. And that time actually, eto na. So dumating na sa picture yung partner ko ngayon. Okay. Hindi mo naman pinagsabay. Hindi ko sila pinagsabay, but here's the thing. Right after nun, tell me kasi, I am sure, I am really sure to myself na hindi ko sila pinagsabay. It just so happened na nung nakilala ko yung partner ko na yun, sinabi ko sa kanya lahat ng hinanakit ko mula bata ako kasi up until now dala-dala ko. And then yung experience ko dun sa previous na partner ko. And then sobrang dami namin sa similarities and sobrang nagkakaintindihan kami sa maraming bagay. And then time goes by, ayun na, so parang we fell in love to each other. Mabilis yung pangyayari actually. And siguro yun yung bagay na parang lumalabas is parang ginawa ko siyang kabit technically. Yung previous partner ko hindi kami kasal. So, hindi kami kasal. No, wait lang. So, may overlap yung relasyon. I'm sorry? May overlap yung relasyon. When you say overlap, what does it mean? Pinagsabay mo. No. Hindi ko sila pinagsabay. Paano naging kabit? Yun yung ato kasi. So, sinasabi nila yon, sinasabi ng maraming tao. Kasi hindi nila alam yung kwento. Kasi sobrang bilis nga po nung pangyayari. So, nung time kasi na yon, siguro like a month pa lang yung lumilipas. And then, ayun na, nangyari na yung sa amin ng current partner ko right now. Ano yung nangyari? And, I mean, nagkaroon kami ng relationship. Hindi, sabi mo kasi ginawa ko siyang kabit. Hinahanap ko yung part na yun. Asan din yung part? No, hindi ako yung nagsabi na ginawa ko siyang kabit. Ang nagsasabi is yung mga tao sa paligid. Okay. Yeah. Kasi nga, sobrang bilis nga nung nangyari. But I made sure and as in, totoo itong sinasabi ko, naghiwalay muna kami nung... So you're saying that there was no overlap. Yeah, wala po talaga. As in, wala po talaga. Malinaw sa amin yung dalawa. Okay. Kasi binigyan ko siya ng chance eh. Binigyan ko ng chance yung mother ng mga anak ko na kasi ayoko rin naman magkaroon ng broken family. Hindi ko naman yung pinangarap. Siguro naman walang may gusto nun. So binigyan ko siya ng chance but wala na talaga eh. Wala na talaga kasi lalong napatunayan yun nung nagka-problema na. So eto na yun. Okay. Yung
yung current partner ko ngayon is actually daughter of my boss. Sino yung Yung current partner ko po right now, okay. anak siya ng boss namin. Okay. Yeah. So by that time, HR siya. HR yung partner ko by that time. So Ayun nalaman ba? ng mother niya. Nagka-memo ka sa ibang paraan ha. Ikaw na. Yeah, yes po. I'm sorry. So yan, nalaman ng mother niya, nalaman ng lahat, nalaman ng ex-partner ko. Doon na nagkaroon ng problem. Kasi lumabas na lahat nung time na binigyan ko siya ng chance. Like, biruhin mo, pagdating ko, kasi this is the, balik lang tayo dun sa mga bagay na inayawan ko dun sa previous partner ko. Every day, uuwi ako galing trabaho. Pagpasok ko sa bahay namin, ang unang bubungad sa aking ipis, diaper ng anak ko, maduming sahig. Yung pinaghigaan namin nung morning, yun din yung dadatnan ko. Yung hugasin, yung dumi sa CR. So, imbes na makapagpahinga ako, maglilinis ako ng bahay bago ako matulog. And actually, hindi agad ako natutulog kasi inuuwi ko yung mga remaining jobs ko from work. So, wala talaga akong kahit na anong pahinga. And then, sayang, ang perfect mo palang asawa, ano? Hindi naman ako perfect. Honestly, hindi ako perfect kasi marami rin akong pagkakamali. Isa na doon is yung very short temper ko. And may mga ugali rin ako, may mga attitude din ako. Hindi ako perfect guy. Di para sa akin, pag marunong ka magbugaw ng ipis, maglinis ng CR, tsaka maghugas ng plato, tsaka magligpit ng kamang pinagtulugan, perfect ka na. Charot lang. No, kasi pinalaki kami ng magulang namin na kahit lalaki o kailangan marunong din ako sa mga gawaing bahay. Tama. Ako nga naghugas ng plato sa Japan perfect na rin ako eh. Okay. Correct. So, yeah. So, paulit-ulit kasing ganun. Actually, hindi naman kasi talaga problem yun kasi ang parang pinaka-rules ko sa bahay by that time is kung sino yung, ayaw ko kasi yung gagawa ka. Tapos eventually, isusumbat mo kasi napagod ka. Gusto ko pag may gagawin kang isang bagay, gawin mo lang. Gusto mo yan. Gawin mo lang. Kasi dahil gusto mo. You know? Tama naman. So yun yung ginagawa ko. Baka naman kasi pagod mag-alaga ng mga anak kasi 2 anak nyo. The thing is, hindi naman siya yung nag-aalaga ng bata. Ba't sino? Again, nag-aalaga ng anak ko pag wala kami is yung mother niya. Okay. Pag umuwi ako, nagbibigay ako, nasa kanya yung ATM ko. So, maraming beses na hindi ko na alam kung magkano sinasahod ko kasi dinedicate ko talaga yun. Binigay ko talaga para sa kanya. Ikaw mag-budget, ako magtatrabaho. So, ikaw bahala sa gastusin, ikaw na bahala mag-manage ng bayarin. Basta ito yung pera. Ako magtatrabaho ako. Nag-business pa nga ako ng coffee shop noon but may bagyong dumating and then ayun, na-wash out. So, nalugi. Masarap naman yung kape mo. Sorry po? Masarap naman yung kape mo. Yeah. Kasi sa Pilipinas, alam mo, una, milk teahan. Tapos coffee shop. Di ba? Aminin na natin, hindi lahat ng coffee shop na nagsulputan maayos kape. I actually, nag-experiment ako ng some twist sa coffee ko. Instead of using, bago pa mauso, I don't know, actually, I'm not sure if, pero I don't think if nag-exist na siya by that time. Nag-invent ako nung, instead of using, whole milk, ang ginagamit ko is soya milk. So, meron kaming kapitbahay na magtataho. So, yung gatas noon, kinukuha ko. And then, yun yung ginagawa kong milk for the coffees. So, yun. Well, going back, sabi ko nga, binigay ko sa kanya yung sa buong sahod ko to a point na hindi ko na nalalaman kung magkano sinasahod ko. And I don't mind. I don't really mind. Kasi ako naman yung may gawa nun eh. Sinabi ko naman yun with all of my heart. But the thing is,
nahihiya ako sa mother niya. Kasi yung damit namin, mother niya naglalaba. Imagine yung underwear ko, lalabahan ng mother niya. Alam mo yun? And then yung ulam, yung foods, every day, from the morning until night, sagot ng mother niya. So, naawa ko sa mother niya. Yung mother niya, 60 plus na rin. Sagot meaning So, sabi ko- nagluluto o gumagastos? Both. Okay. Bakit So, sagot, sabi ko- bakit sagot ng mother niya? No, what happened actually, kasi sabi ko nga, kasi nung nag-start kami, nasa poder kami ng family ko. Nung time na yun, niyayaya niya akong bumukod. Pero sabi ko, hindi pa kaya by that time kasi hindi pa naman ganun kalaki yung sinasahod ko. So, kailangan natin mag-PS. And then, paano kasi kami like palipat-lipat kami. And then, nung time na yon, doon na kami sa side niya nakatira. But meron kaming sariling unit. Okay. So, bumukod kami ng ibang unit. So, nasa pinaka-ground floor kami. And then yung mother niya sa third floor nakatira. But still, yung mga labahin, umaakyat pa rin ng third floor. Yung mga pagkain sa taas pa rin ang gagaling. Or Okay. it's either sa taas manggagaling or aakyat kami sa taas para kumain. So, yun yung mga bagay na ayaw ko sa kanya kasi hindi ako pinalaking gano'n ng magulang ko. And I don't think that's very appropriate kasi malalaki na kami. We're adults. May sarili na kaming family. May dalawa na kaming anak. So, 8 years yun. 7. 7 years na gano'n. Sawa ako, napagod ako, naubos ako. Hindi na talaga niya kayang umintindi sa lahat ng bagay. So, I decided to leave. Alam mo, Zay, no? Kalahating oras yun, no? Wala kang ibang sinabi maganda sa ugali ng ex mo. No? Lahat pangit. Hindi naman. This is my story, of course. Wala na, huli na ang lahat. Di ba? May narinig ba kayo maganda? Wala. Di ba? Lahat pangit. Walang kwentang tao. Ganun. No, it's not like that. I'm sorry. Pero I'm just explaining this and I'm just saying this kasi this the problems na we've encountered ng time na yun. But mabait naman siya, masipag siya, madiskarte siyang tao. Ngayon, mabait, masipag, madiskarte na. Kay anak ng pusa talaga. Yeah, Okay, yeah, tapos, of course. tuloy mo na. Okay, tuloy na. Game. Okay, so so again, I'm not perfect. Hindi rin ako ganun ka-ayos. Hindi, na alam mo, lalaki. kung hindi Okay. ako nag-probe sa duluhan, ang perfect mo na eh. No, I'm not. I'm sorry if I Huwag ka mag-sorry. Ba't sounds like that. No, huwag ka mag-sorry, di ba? Kasi sa kwento mo, tamad sa bahay, pero sabi mo yung masipag. Hindi ko alam ano yun, paano totoo doon. Okay, sige, ganito na lang. Like, may mga ganun siyang characteristics, may mga ganun siyang attitudes, pero madiskarte siya pagdating sa pera. And madiskarte siya sa buhay. But hindi lang naman kasi yun yung mga bagay na kailangan mo i-consider. Okay. So, yeah. Okay, so again, going back dun sa anak ng boss ko na naging partner ko right now. So, nag-start yung relationship namin in a very complicated Bakit? way of starting a relationship. Kasi nga, nagkaroon ng issue sa past relationship ko and then hindi ako matanggap ng parents niya kasi una-una sa lahat, empleyado ako ng mother niya. Employee ako ng mother niya. Close kami ng mother niya actually. Before niya malaman na may relationship kami ng daughter niya. Actually, paraming best friend ng mother niya kasi nakakasama namin sa inuman. Like parang lang din, parang tropa-tropa lang din, but andun pa rin yung respect as our boss. Okay. So, ayun, sobrang na-disappoint sa akin yung mother niya and hindi ako matanggap ng family niya kasi may dalawa nga akong anak. But, nilaban namin yun. Up until now, kami pa rin naman and paunti-unti natatanggap na ako ng family. Gaano katagal yung hiwalay ka na dun sa nanay ng mga anak mo bago naging kayo nitong... Like I said, sobrang bilis. Like, it's just a month. Okay. It's just a month.
And then, 3 years na kami nung partner ko ngayon. Okay. And then, okay, here's the problem. There's a lot of times na hindi rin kasi sobrang naging perfect nung relationship namin. Given na hindi rin talaga kami nagsimula sa normal na relationship kasi sobrang complicated nga nung bagay-bagay. And we really work hard for it para matanggap kami. But it's not just like that kasi ako naman yung nagkamali. Kasi nawala ako sa company. Kasi I have to leave. Kasi yung image ng partner ko is hindi na nagiging maganda para dun sa company, para sa mga tao kasi hindi na siya parang nire-respeto kasi sabi nga nila, tingin nila sa kanya, kabit siya, something like that. So I have to leave. Parang sabi ko na rin kasi nung time na yon sobrang down na down din kasi ako kasi dahil nga hindi ako tanggap nung parents niya, nung mother niya. So I decided to leave and start to venture my own self na sa iba't ibang company. But napunta ako doon sa pinaka-lowest part ng buhay ko na kasi dinedicate ko yung buhay ko ron. Like parang, diba sabi ko nga parang dream job ko yun. So parang dinedicate ko na talaga yung buhay ko doon na ito yung gusto kong trabaho, gusto ko yung ginagawa ko, masaya ako, but nawala ako sa company na yun. So, nung nawala ako sa company na yun, kung saan ako napuntang company, here in the Philippines din, hindi pa ako nag-freelance nun. But, nagkaroon ako ng problema kasi hindi na ako tulad ng dati. Hindi ako makatagal sa work kasi palagi ako nalalate. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos kasi lagi akong lutang, hindi ako kapag-perform sa madaling salita. And then, ayun, umupa kami ng sarili naming apartment. Hanggang sa nagkanda leche-leche kasi hindi nga ako magkaroon ng... Noong time na to, nasan yung dalawang anak mo? Nung time na to is nasa previous, nandun sa mother nila. Okay. So, ayun. So, isa na yun. Hindi ko na rin nasusustentuhan ng maayos yung mga anak ko. Nako, Kasi hindi nga- ko pwede yan sa kwentong ito. Dapat mo. Yeah. Hindi talaga siya pwede. Hindi siya pwede. I admit that. Mali ko yun. And hindi ko yun intention na gawin. Pero, sobrang daming maling nangyari sa buhay ko nun. And hindi ko tinatanggi. Naging masamang tatay ako nun in a way na hindi nga ako nakapag-support sa kanila. And nagsuffer yung mga bata kasi syempre lumalaki na yung panganay ko na unti-unti niyang nalalaman na hiwalay na kami ng mother niya. So ayun, dahil hindi na nga ako makapagtrabaho ng maayos kasi parang ako na-depress. Parang ako na-depress kasi hindi ko na nakikita yung sarili ko sa ibang company na magtatrabaho sa ibang company. So, hindi na rin ako nakapag-provide dun sa current partner ko, dun sa anak ng boss ko. And to a point na, imagine, anak mayaman siya, hindi siya sanay sa gawaing bahay, hindi siya sanay sa trabaho kasi hindi niya kailangan mag-apply ng trabaho kasi may sarili silang company. But, sobrang na-miss ako sa babaeng yun kasi laki siya sa yaman pero siya pa talaga yung like maasikaso sa bahay, malinis sa bahay, marunong talaga magdala. And sobrang iniintindi niya ako ng mga time na yon. Kasi naiintindihan niya yung sitwasyon ko. Naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan ko. Kasi magkatrabaho kami before and kilala niya ako sa kung ano talaga yung totoong nangyayari sa akin. Kasi open naman kami sa isa't isa. Okay. And then again, sabi ko nga, hindi ako perfect. Nagkakamali rin ako. Marami akong mga bagay. Marami akong mga bagay na nagawang pagkakamali. I didn't cheat. Hindi ako nag-cheat sa kanya. Pero marami kasi kaming kasi 5 years yung agwat namin. So, marami kaming differences kasi magkaiba kami ng
lugar na kinalakihan or mundong kinalakihan, I should say. Kasi laking ano ko eh, like laking kalye ako. So yung ugali ko laking kalye, yung pananalita ko kalye. Like basura rin naman yung ugali ko somehow ng mga time na yun, and marami akong mga bagay na sinasabi na hindi ko alam na nakaka-offend na ako ng tao or nakakabastos na ako ng tao na without knowing. Kasi parang for me, parang okay lang naman. Wala namang mali ron. Even yung mga weird jokes na kinalakihan ko nung time na yun. Kasi nung time ko, parang wala naman eh. Wala namang ganun-ganun. So parang hindi naman siya masyadong big deal. Kasi nung time ko or yung generation ko is tinatawanan lang namin yung mga ganun bagay. So yun yung sobrang laking differences naming dalawa na siya. Kasi parang borderline ako ng millennial and Gen Z eh. Eh siya, talagang Gen Z talaga siya. And then, yung nagka-clash talaga yung attitude naming dalawa. Doon kami nagkaroon ng malaking problem kasi hindi kami nagkakasundo sa attitude ng isa't isa. Kumbaga, hindi nagtatagpo yung attitude namin sa isa't isa. And there's a lot of things na I did na hindi ako aware na hindi pala okay yun na para sa kanya, like basically saying hindi okay sa kanya yung mga bagay na pinagagawa ko minsan. Like for example, kasi nung nag-aaral pa kasi siya, ano siya eh, like nagiinom talaga siya, ma-party talaga siya. Ako kasi umiinom lang ako. Natuto lang ako uminom nung nagkatrabaho na ako. And hindi ko naranasang pumarty ever. Hindi ko naranasang mag-bar ever. Basta natuto lang ako uminom nung nagkatrabaho ko, like after work, inom, pero hindi kami pumupunta sa bar na, like yung bar na may sayawan, like kung ano-anong, like may mga babaeng involved, no? So, hindi ako pala inom. Umiinom lang ako occasionally pag may occasions lang. Pero siya, talagang naranasan niya lahat ng yun. So, yun yung difference namin dalawa. And then, nag-set kami ng boundaries. Nag-set kami ng rules na hindi kami iinom kapag hindi kami magkasama. Okay. Okay. So, para iwas problem. Para, para hindi masyadong big deal or magkaroon ng any problem like that. So, there is this time na may gathering, it's Halloween party yata sa company na pinapasukan ko before. And then ako talaga, ayoko talagang uminom nun. Pero nagpapaalam ako sa kanya and I know hindi siya papayag. Nung time na yun, nagpapaalam ako sa kanya. Nagpapaalam ako dun sa boss ko na baka pwede isama ko siya. Isama ko yung partner ko na yun. Okay. Pero sabi sa akin ng boss ko na yun, tingnan ko daw yung paligid ko. Tingnan ko raw kung may mga kasama daw bang asawa or girlfriend yung mga katrabaho ko, which is wala naman talaga. So ako, sabi ko, hindi talaga po papayag yung wife ko. Wife kasi treatment ko sa kanya talaga. So wife yung tawag ko sa kanya. So sabi ko, hindi po kasi talaga papayag yung wife ko eh. Magagalit po yun sa akin. And then, like, bago lang kasi ako sa company na yun. So, andun yung pakikisama. So, parang kailangan kong makisama. So, sumama ako sa inuman. Pero sabi ko, nagpupumilit na akong umalis. Nagpupumilit na akong umalis kasi sabi ko magagalit niya yung asawa ko. Kailangan ko na umuwi. Kasi nagluto siya ng dinner. So, sabi ko, ginawa ko na lang paraan para makaalis. Sabi ko, magbo-bottoms up ako isa lang ng Red Horse. So, ginawa ko, binottoms up ko. Then, pinayagan akong umalis. So, yung bar na pinuntahan namin is pwede kong takbuhin mula dun sa bahay namin. Hindi siya ganun kalapit, pero hindi siya ganun kalayo. Pero pwede ko siyang takbuhin para makauwi. So, nung time na yun, umuulan pa. So, nag-tricycle na lang ako. And then, pag uwi ko ng bahay, hindi ko siya nadatnan. Akala ko umalis siya na galit na siya sa akin or there's something going on.
So, yun pala, bumili lang siya ng ingredients para dun sa niluluto niyang dinner namin. And then, naamoy niya ako. Naamoy niya ako na amoy alak ako. Sabi ko, honestly, Mami, ayun nga, na napainom ako. Pero don't worry, isang shot lang yung ginawa ko kasi sabi ko nga, hindi pwede. At alam ko naman na nag-usap tayo about it. Pero nagalit siya. Nagalit siya kasi siya, sa trabaho niya, as in like literally hinahatak siya, binubuhat siya ng mga katrabaho niya. Kasi nag-work na rin siya sa call center eh. So, nung time na yon hinahatak na siya ng mga katrabaho niya para lang maisama sa inuman. Pero nagawa niyang hindi pumayag. Nagawa niyang umalis. Pero ako nung time na yon hindi naman daw ako hinatak, hindi naman daw ako tinutukan ng baril o tinutukan ng kutsilyo para hindi ako makaalis. Pero nagawa ko pa rin daw uminom. So, in time na yun, sobrang hirap na hirap akong ipaliwanag sa kanya. Pero I know to myself na yun lang talaga yung nangyari at totoo yung sinasabi ko. But, ang tinitake ko na lang doon is kasi nga may usapan kami. So, ginawa niya, umalis siya. Nakipag-iwalay siya sa akin nung time na yun. And, I mean, I don't know if that's really a big deal. Basta, maraming beses na rin kami nagkahiwalay. And maraming beses na may nangyari sa aming mga pag-aaway na hindi talaga namin napagkakasunduan at hindi kami nagkakaintindihan. And then, fast forward, dun sa maraming beses na pag-aaway na yon, palagi ko kasi siyang sinisigawan. Doon ko kasi nire-release yung anger ko. Nasisigawan ko siya and then natuto na rin siyang sumigaw pabalik sa akin. And then yung conversation namin, walang kahit na sinong magpapakumbaba. Walang kahit na sinong iintindi or uunawa. Basta bitaw lang ng bitaw. Salitan kami ng salita, ng masasakit na salita hanggang hindi na namin napapansin. Nagkukos na ng sobrang deep cut sa amin pareho. And then, so, maraming beses na naghiwalay, maraming beses na nagbalikan ulit. And then, eto na. Eto na yung time na there is this point in my life na I realized things. Kasi parang nagsimula na siyang mawalan ng amor sa relationship namin. Yeah, we've been living together and we still live together. But the thing is, parang sa lahat ng mga bagay na nangyari sa amin before, sobrang laki ng resentments. Sobrang laki ng mga cuts, sobrang lalim ng mga cuts, sobrang lalim ng mga salita na hanggang ngayon dala-dala namin pareho, and especially sa kanya. So, ang problem ngayon is, na-realize ko yung mga bagay-bagay. And sobrang binabago ko yung sarili ko. And sinasabi ko sa kanya na wala na akong kahit na anong depensa or hindi ko na gustong depensahan yung sarili ko para sa mga bagay na nagawa kong kasalanan sa iyo. Pero sana bigyan mo ako ng kahit last chance na lang ngayon para patunayan ko sa iyo na babawi ako. And well, nakikita naman niya. Sinasabi naman niya sa akin. Pero ano na siya eh. Actually, nag-take siya ng session ngayon sa psychiatrist and psychologist niya. Kasi, for the record, hindi lang naman din kasi sa amin yung problem. There's a lot of things din inside and out sa family niya kasi hindi rin okay yung relationship niya sa family niya. As well as hindi rin okay yung relationship namin. And ganun din ako. Hindi rin okay yung relationship ko sa family ko kasi may mga dala-dala pa rin ako up until now. And then, yeah, same. Na nagkakaroon kami ng problem. So parang parehas kaming may bigat na dala-dala. And then ako, gusto ko rin magpa-check actually pero priority ko siya right now. So nag-undergo siya ng ng session sa psychiatry. But you're still living in together. Right now, she decided to leave and bumalik dun muna for now sa mom niya. Pero hindi naman kami hiwalay. Parang ang reason niya kasi is ayaw niyang nakikita ko siyang ganun. Kasi wala na siyang ginagawa.
parang wala na siyang ganang gumalaw sa lahat ng mga bagay na ano, parang gusto niya pero hindi na siya makagalaw kasi wala na siyang motivation, wala na siyang gana and all. And ako, tinatatagan ko yung loob ko kasi nag-contribute din ako eh. May contribution din ako sa kung ano man pinagdadaanan ko ngayon. Namin ngayon. Okay. So ginagawa ko lahat para bumalik siya. Okay. I mean, what I mean bumalik siya is yung ma-heal siya. Binabayaran ko yung session niya, binibilang ko siya ng meds and all. All out talaga ako as in talagang para lang maipakita din sa kanya and para rin sa sarili ko na mabago rin yung sarili ko personally. And sabi ko sa kanya, kung ano man yung mga hinanakit mo sa akin and yung mga resentments mo sa akin, handa akong pagbayaran yan up until the last very breath na ihihinga ko rito sa mundong to kasi I think deserve ko naman. So, sabi ko, handa akong maghintay kung kailan mawala yan and handa akong gawin lahat para bumalik ka or maging okay lahat sa atin. And nagkausap kami last time kasi... Kailan siya umalis dyan sa tirahan ninyo? Last month. After living in together for how long? 3 years. 3 years. Medyo big move yun, ha? Actually, ang ugali niya kasi talaga kapag nagkakaroon kami ng malaking problem, aalis talaga siya. Okay. Tapos babalik ulit, magbabalikan ulit kami. Okay. So, laging ganun. Okay. So, well, parang nasanay na rin naman na ako. Pero this time kasi, hindi na ako like parang tulad ng dati na, okay, ganun lang naman yan, babalik rin naman yan kasi ganito na naman kami. So, ito na naman. But this time, I know nababalik siya pero this time, hindi ko siya pino-force. Kasi naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon and yung situation niya right now. And I really know kasi talaga to myself, like, very deep in my heart na isa ako sa nag-cause ng kung anong nangyayari sa kanya right now. I mean, sobrang daming nangyari kasi tatagal tayo siguro rito and baka lalong ma-verset sa atin yung... No. Don't mind them. You have my time. That's okay. You tell me whatever you want to tell me. Pero marami kasing kulang sa story and as much as I wanted to share with you, pero ito na lang yung pinaka like main concern ko kasi right now na pinagdadaanan namin dalawa. Gusto ko siyang maibalik and nagkausap kasi kami yesterday, nagkamustahan. Hindi na rin kasi kami madalas mag-usap kasi naka-DND siya. Ayaw niya na kasing kumausap, like even her parents, her relatives, kasi minsan yung lola niya tawag sa kanya, papagalitan siya. Yung sisters niya tatawag sa kanya para magsabi lang din ng problem. Yung mami niya ganun din, pupunta sa kanya, tatawag sa kanya para magsabi lang din ng problem. So yung emotional capacity niya right now is hindi enough para mag-handle ng problema pa ng iba. And so ganun din yung ginagawa niya sa amin right now. And kaya alam mo na nakakaloka, pinadoktor mo pa siya pero parang kaya mo naman siyang i-assess, no? Kaya ko siyang i-assess. Kakasabi mo lang eh. I'm sorry, I don't get it. Sabi mo, di ba, yung kasi kanyang emotional capacity hindi kaya mag-handle. Yeah, pero nag-uusap naman kami and sinasabihan ko siya about... I'm just saying that you take on the role of assessing her. But iba pa rin kasi yung may guidance ng professional. You're not getting my point. But anyways, go ahead. Yeah, actually, I don't think I get your point. Pero I really want to. I really want to kasi parang kailangan ko siya. Okay. Can I hear it from you? Mamaya na, sige. Go ahead. Okay, sige. So,
So yun nga, going back, nagkausap kami like itong nakaraang araw. And then napunta yung usapan namin sa mga bagay na dinadala niya up until right now. Mhm. And kasama doon yung hindi siya makapagtrabaho kasi hindi siya makabalik sa company nila. Hindi dahil ayaw siyang pabalikin ng mami niya, but kundi dahil doon sa parang image niya sa company na hanggang ngayon dinadala pa rin niya. Okay. Like, hindi naman kasi sila importanteng tao, pero ang point kasi niya is like para sa sarili niya. Mm. Yung tingin niya sa sarili niya about what happened. And at the same time, yung mental capacity niya. And I just want to add, meron din kasi talaga silang history ng ganon. So before her, yung sister niya muna, kasi galing din siya sa very traumatic events sa family niya kasi parehas kami ng dad. Parehas kami ng dad na sobrang sobrang brutal and sobrang abusive. So na-traumatize din siya doon, and then naging ganun din yung mother niya, but not physically but emotionally. So ang daming factors na affecting her mental state right now. Okay. And then pero focus ako sa kung ano yung na-cause ko sa kanya. So ayun yung tinatry kong i-heal sa kanya, but share din naman ako ng payo sa kanya regarding her personal problem with her family. And then ayun, so going back dun sa naging topic namin about us, napunta kasi kami dun sa question. Nagtanong kasi ako sa kanya na, did you miss me? Ayan. Kasi hindi na kami madalas nakakapag-usap dahil na dun sa reason, which is I really understand. So sabi niya sa akin, to be honest, Daddy, I miss you, but not so much. So, okay, sige, maintindihan ko. And nagtanong ako sa kanya ng question. Sabi ko sa kanya, tulad doon ng pagka-miss mo sa akin is parang is it the same thing na like you love me but not that much? Sabi niya oo. Sabi niya yeah. Ay, mga linya niya, pang pelikula ah. Kasi nahihirapan na rin kasi ako kasi mag-isa ako rito sa condo. And sobrang yung pangungulila. Wala akong kausap rito, so tumatakbo lang yung buhay ko everyday. Gising, kain, trabaho, tulog, and repeat everyday. Yun lang yung buhay ko. So syempre sobrang kulang na kulang yung buhay ko kasi sa kanya na kasi umiikot yung buhay ko. So yun lang talaga yung parang kontento na ako sa ganun. Of course, hindi ko naman nakakalimutan yung mga anak ko. I'm still supporting my children continuously naman, and so hindi ka naman nagkukulang sa mga anak mo. That's good. Hindi naman na bumabawi naman na ako, and then paunti-unti nagiging maayos na rin naman kami nung mother nila, nung ex ko. So okay na sana everything was so smooth na but the thing is it happened na ito, yung stage ng relationship namin right now na sobrang ang hirap kasi hindi na rin ako nagiging okay kasi syempre, well, masakit malaman yun. But at the same time, naiintindihan ko kung bakit. And then, sabi ko sa kanya, may kwarto naman kasi rito. If ayaw mong nakikita kita na ganyan, pwede naman ako matulog sa sala. Magkulong ka sa kwarto mo. At least I know na nandito ka. At least I know na maaalagaan kita rito. At least I know kung anong nangyayari sa'yo, and every time na you need help, andito lang ako. But
Ayaw niya. Actually, ayaw niya rin naman na meron siyang sariling kwarto and hindi talaga siya lumalabas doon. Just like what happened to her sister. So parang ganun lang din talaga yung, ewan ko, siguro ganun talaga nag-work yun. Sabi ko kasi if we continue doing this, parang kasi ma-fell out of love ka sa akin. Kasi I know to myself na hindi ko yan mararamdaman sa'yo. Well, I have to be very honest with you. Nalulungkot ako na nahihirapan na ako kasi I hope you understand na syempre ibang-iba kapag alam mo yan, wala ka sa tabi ko, hindi kita kasama. And at the same time, may ganyan kang condition. So, ayun, uuwi naman daw siya but there's something in her head naman na date, nag-set siya ng date kung kailan siya uuwi. At sinasabi naman niya uuwi siya. Okay. So, okay naman na doon. Ang main concern ko lang naman is yung sinabi niya na yun kasi she's really not sure with everything right now. Sa lahat ng itatanong mo sa kanyang question, plans, what do you think about us? What do you think about doing things, going out? Alam mo yun, wala na siyang ganun. Hindi siya makapag-decide. Wala siyang kahit na anong, hindi siya makapag-decide. Wala siyang plan, hindi siya makasagot sa kung anong, sa kahit na anong questions. Ang kaya niya lang isagot is, hindi ko alam. I don't know. So, sobrang nagiging malabo ng situation. Pero, I don't want to give up. Kasi, like I said, I know I cost her a lot as well. Okay. And sobrang tinitake ko lahat ng pwedeng i-take. Pwede lang kunin ko sa kanya kung ano man yung condition niya right now, gagawin ko para lang maging okay siya. So, hindi siya nagiging madali for me up until now. Sobrang bigat kasi knowing na lumabas yun sa bibig niya na mahal niya ako pero hindi na tulad ng dati. May miss niya ako pero para lang siyang nakamiss ng someone. You know that feeling. So, sobrang na-hurt ako pero I keep on fighting kasi sabi ko nga, I have to face this. So, my question is, like, I just want advice kung paano ko siya mas matutulungan. I just want an advice kung ano yung mga dapat kong gawin. Okay, stop now. You're asking questions, di ba? Too many questions after the other. I just want to ask advice kung paano ko siya matutulungan. Okay, yeah. Okay. Baka wala ka talaga maitutulong sa kanya kasi ikaw trigger niya. Well, Okay. alam mo ganito. Well, iniintindi ko yung kwento mo eh. Hindi kaya, I mean, for you to ask the question kung, I just want to ask the question kung paano ko siya matutulungan, it's in a way a signifier that you are oblivious that at some point, ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpapagamot? I am part of it. You're a part of it? Or Because I'm not, ina-attribute mo na lang dun sa ibang aspeto kasi ayaw mo na ikaw yung main culprit. no, it's not. Honestly, it's not. Kasi hindi ko na para ikwento kasi it's not my story to tell kasi about Tama naman. kung ano yung relationship niya with her parents. Okay. So, well, basically, kung ano yung maririnig niya sa akin right now is kung ano yung side namin or yung story namin. Okay. So, Gets. that is why I can say na hindi lang ako yung nag-cause. And I'm sure about it. Well, And sinabi rin naman ako niya sa naman, akin. Zainab, I'm just basing it dun sa idea that she's choosing to be in
not in close proximity sa iyo. Sabi mo nga, di ba, may kwarto naman dito. I can sleep dun sa living area. You can be di ba, inside the bedroom. Pero ayaw niya kasi nga, she wants to be, not to be in close proximity sa iyo. And that says a lot. Okay. That says a lot, plus the fact that she told you that she doesn't miss you that much. She doesn't love you that much anymore. Kaya nagugulat lang ako that you wanted to help her. Kasi ganito yan, ano. You're saying that hindi lang ikaw yung nag-cause ng ano sa kanya, ng trauma, na tama. Yeah. But but in the full knowledge na alam mo meron siyang ganung experiences, sinisigaw mo pa rin siya. No, I mean, hindi na. I mean, nagbago na ako totally. And hindi na nangyayari nagbago ka yun. na kasi nga, nag-manifest na yung effect sa kanya. No, actually, very recent lang to nangyari. Na nagkaroon siya ng gantong situation. But, kasi 3 years na kami, right? So, sa loob ng 2 years, ayun talaga yung sobrang peak ng relationship namin na sobrang hindi na talaga kami. At andun yung sigawan, andun lahat ng kung bulyawan. if I'm going to follow that logic, di ko nga yung cause kasi ko yung nauna. O di tama pa rin ako. Dumagdag na lang kung ano may nangyari lately sa kanya. Yeah, I am the cause, and I am not saying that I am not the cause. And yeah, I am the cause. Okay. But what I'm saying is, kasi Hindi, I wait don't know lang, if I wait. heard it right. Zane, wait lang. Ano. If you can claim that you're the cause, then it doesn't make sense na ang tanong mo is paano mo siya matutulungan. Ha? Why does it not make sense? Ikaw nga yung cause, paano ka makakatulong? Okay. Alright, so yeah, I admit na ako yung cause. But of course, I love her and I want to make things right. No, you are trying to romanticize the effect of love na para bang it makes everything go away. That's not how it works. Ganito ano, Okay, Zane, so- I'm very sensitive about yung thoughts ng kausap ko ano. Look, I am not trying to question. Wala ka pa naman tinatanong eh. Pinansin ko lang naman talaga because you said paano ko siya matutulungan? So ako parang, bakit mo siya matutulungan? Ikaw nga yung cause kung bakit siya nagkagaganyan. Okay, sige, maybe I have to rephrase it. Okay. But andun pa rin kasi yung intention ko na I want to help her. Pero siguro, how do I make things right with her? Kasi, like, that's exactly the point. I am the cause, right? I am one of the cause. I am part of the cause. And gusto kong bumawi sa kanya and I want to make things right nga. Na gusto kong bumawi sa kanya at gusto kong ma-heal siya. Gusto ko siyang tulungan kasi in the first place, ako rin naman din yung nag-cause sa kanya nun. Well, I'm part of it. that's basically my point, no? Ganito, ano? Every time that you are using the word, you are going to help her, you are dignifying yourself. To your credit. You cannot do that. Okay, I'll give you a perfect example. Sinapok kita, pumutok noo mo, ako bumili ng Band-Aid. Hero ba ako nun? Binila naman kita ng you follow my logic. Binila naman kita ng Band-Aid. Ano ko napaputok ko yung noo mo? Of course, you will still the bad the bad guy there. But what I'm saying is, I am just I want to take the accountability. That is why I want to help her. Yun nga. Kasi I want to fix her. Naiintindihan ko yung point na yon. Pinapansin ko lang because of the word that you're using. Help. You're not helping her. It's not help. Ikaw Okay, nga yung then what cause eh. is it then? Bakit naman help ang gagamitin mong term? Ikaw nga yung cause. All right. Okay. So okay. I get it. So what should I do then? Let her be. I mean, she wanted to be away from you. So let her be. Huwag mo kulitin.
She gave you 3 years of her life. She gave you 3 years of her life until she doesn't want to give any more of it to be by your side. I think ano yan, kumbaga, irespeto mo that she wants to be away from you in the time being. If to her, healing process comes in the form of being away from you and not having to contend your to be contented with your presence, then so be it. Then let her be. Okay, so I don't want to lose her actually, and hindi naman Well, siguro that yun, hindi well naman that siguro. that is beyond your control, Zane. Yung I don't wanna lose her, that's beyond your control. You can at this point, kaya lagi naman ganyan ang buhay pare ko, di ba? Nasa huli ang pagsisisi. Yeah, I understand that, and I understand, and You I know don't that it's not. understand. You don't. You I don't understand that you it's not don't beyond of my understand. control. You don't understand. Hindi mo naiintindihan. Inaalok mo kasi dito ka na lang. May kwarto naman dito. That doesn't make sense for you to offer it, to even offer that eh. I see. Anong dahilan mo kung bakit mo gusto mo balik siya dyan? Ikaw rin nagsabi nito. Gusto mo ulitin ko sa'yo? Okay. Sabi mo, di ba? Kasi yung buhay ko, paulit-ulit na lang. Trabaho, magigising, matutulog. In so many words, that's what you said. So it was about you. It wasn't about her. Yeah, I'll be very honest. Yes, oh, I mean it. But at the same time, gusto ko siyang alagaan. That's why I'm asking her. Hindi ko naman siya pinipilit. I am just letting her know na I am still willing to do that for Well, her. that's nice. Kasi, That's nice if you wanted to. Alam mo, that I can respect. If you wanted to, if your intention was to look after her and take care of her, that I can respect. But right now, it's not what she needs. She made a yeah, I conscious understand. she made a conscious decision to be away from you, to go back to her home where you cannot set foot kasi hindi ka okay sa family niya. Tama? Yeah, but pwede pa rin naman ako makapunta ron. Nakakapunta ako ron actually, and alam naman ng mother niya na okay naman na kami ng mother niya actually, but not every day. But yeah, I get the point. Mm. I get the point. Eh, baka pare ka ba kayo ng kailangan niya ngayon away from you? Ganito, ano? Okay, ganito. I'll be very, very blunt sa iyo. Ready? Yeah, sure. Okay. What you're telling me right now is your fear and insecurity of losing her masquerading as you wanting to help her. This is your fear and your frustration of probably losing her masquerading as you wanted to help her. Pag ako babae, maiirita ako sa'yo. Hindi mo nalang sabihin na takot ako mawala ka sa akin. Hindi yung umuwi ka dito, gusto ko ng tulungan, alagaan kita. Hindi naman yun talaga yun eh. Takot ka talagang mawala siya sa'yo kasi nagisisi ka sa lahat ng pinagagawa mo sa kanyang masama. Yun yun. Yeah. O di mo sabihin ng ganon. Ba't kailangan mong why do you have to be to be pretentious and say, I wanted to take care of you and help you. You are not going to help her. You caused it sa kanya. Okay. Okay, so don't get me wrong, okay? So ganito kasi. Alright, I understand your point, and I Yehey! respect At it. least naintindihan niya ako. Yehey. Okay. Palakpakan. I understand you. I really do. Okay na. Game. Of course, kasama yun. Siyempre, mahal ko yung tao eh. Of course, ayaw ko siyang mawala. Right? And sinasabi ko sa kanya yun. Aware naman siya dun. Right? But at the same time, of course, yeah, I want to help her kasi ako nga yung nag-cause. I want to heal her somehow. Kahit hindi ko alam kung makakatulong ba talaga ako. But what I'm trying to do is
I just want to make things right kasi alam ko nga na isa ako sa nag-cause ng pain at Yeah, kung but ano man yung condition niya oo right now. nga, pero but you cannot force her to be okay to be around you if it's not what she needs. I am not forcing her. I am not. I'm really not forcing her. It's just that sinabi ko lang yun sa kanya. And yeah, I have to be very honest with you na kasama dun sa reason, not just to help her or alagaan siya. Kasama dun, ayoko na maging hipokrito or ano rito. Kasama dun, of course, syempre kasi nalulungkot ako. Kasi wala siya. Wala kang kakadel, no? Yeah, maulan pa naman. Oh, walang kakiskisan ng hita, no? Pag nakakumot. She's been my life kasi. I really mean it. Hindi yun dahil like selfish ako or whatever. It is because siya yung buhay ko. Kasi ano? It is because siya kasi yung buhay ko. And sa kanya tumatover yung mundo ko. And yeah. Hindi yun like dahil selfish lang ako or iniisip ko lang yung sarili ko kasi dahil kailangan mong bumalik rito kasi wala akong kasama rito or something. Ano ka ba? Ganyan. So, hindi naman siya ganun. Okay. It is because I love that person. It is because I care a lot for her. And willing akong pagbayaran lahat ng mga kasalanang nagawa ko. And with that, I know na, well, sabi mo nga, hindi ako nakakatulong. But I'm just trying. That is why I'm asking help from a professional like you. So kung ano yung pwede kong magawa. Kung ano yung pwede kong gawin. Wala, let her be. This is beyond you and what you can do for her. Let her be. Yun talaga yun. We just have to let her be. Wala nang iba. Okay. I mean, maybe what she needs from you is time away from you. Yeah, I can take that and I understand. Sabi ko naman sa kanya, like I said, hindi ko naman siya pinipilit. Hindi ko siya pinaforce. Sabi ko lang sa kanya, dito lang ako, nag-aantay ako sa'yo hanggang makauwi ka. Hanggang maging okay ka. Just let me know kung ano yung mga pwede kong magawa. Kung may tulong. If you need to talk, if you want to talk, if you need somebody. I'll be very honest with you. Ano na, sorry? I'll be very honest with you. Kinakabahan din ako actually kasi maraming mag-agree and siguro maraming magagalit sa akin but I don't mind because I'm just being true to myself. Takot ako kasi baka sa mga oras na hindi niya ako usap at madalas na hindi kami nagkakausap, baka may kausap na siyang iba. Well, that's a scary part but that's beyond your control. I understand. Iniiwasan kong itanong. Kasi I don't want to add up kung ano pa yung mga... Ano yan? Sorry? Like, ayoko nang makadagdag pa sa... Kasi baka iba niya pa ma-take or baka pagsimulan pa ng away namin or baka isipin niya wala akong tiwala sa kanya or pinag-isip. Well, the very fact that you're asking this, di ba, you're entertaining that thought. It's not na wala kang tiwala. It's part of your fear. And if you ask me, pare ko, it's okay to tell her. But tell it to her ng honest. Hindi yung you're confronting her. Sabihin mo lang. Madali naman sabihin na, I'm scared that you might be talking to somebody else. Alam mo, ma-appreciate na babae pag, okay, no? Women will appreciate vulnerabilities from men. Hindi lang puro machismo. Hindi lang puro, di ba? Hindi lang puro suave and machismo. Women can appreciate vulnerability. You can ask all women. They appreciate vulnerability.
So tell her. But say it in a point that you are really afraid and you fear that she might be talking to somebody else. Say it in that form. Hindi naman ba kaya makakadagdag pa sa iniisip niya o sa kung ano man yung condition niya O right di wag now? mo sabihin sa kanya. Hindi magta para convincing kung ayaw mo eh. Kasi yung part na yan, drama na yan eh. Yung kakabanggit mo lang, drama yan. Kalalaki mong tao, napaka-drama mo. Okay. I'm just concerned to her. Kung ano man yung mararamdaman niya. Ayoko lang makadagdag. But yeah, of course, I understand. So, hayaan ko na lang siya muna for now and let her be kung ano man yung decision niya and gusto niyang gawin. Yep. Maybe the best thing you can do is to do nothing. Maybe. Do nothing like, Yan na naman. Alam mo, ikaw, yan ang problema mo. You overanalyze things. Feeling mo nakakatalino yan. Hindi nakakatalino. I'm not trying to be smart. You are. Do nothing like, alam mo naman kahulog na sinabi ko eh. I mean, do nothing like, ano ba? I just do nothing at all. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, let her be. Maybe that's the best thing you can do. Just allow her to let her be. Hayaan mo muna siya. Maybe the best thing you can do for her is to a time away from her because she decided to leave your in close proximity, not to be in close proximity sa'yo at umuwi sa bahay nila. I have been telling you, I told you to do nothing. Hayaan mo siya. Alam mo kung ano sinabi ko. You know exactly what I meant when I said do nothing. Okay po, Papa Jack. Alright. Baka yan ang problema mo sa kanya. Ang hirap mo kausap. Masyado kang pa-smart. Do I sound like smart? I mean, it's not my attention. I'm sorry. Ano yun? You sound bulol. Ano yun? Sabi ko po, do I sound like smart? I did not or say that. Wag mo akong gawan ng kwento. I or- did not say that. I said pa-smart. I did not say you sound smart. I said pa-smart. Those are two different things. Magkaiba yun. Iba yung sinabi kong pogi ka sa papogi ka. Magkaiba yun. Okay po. Yeah. Siguro nga, yun lang yung kailangan kong gawin or magawa right now. Iyaman mo na siya. I mean, ganito pare ko. Okay. Listen carefully ha. Ito, lalaki sa lalaki. Ready? Yeah, sure. There's a very there's a likelihood that you lose her along the way. There's a likelihood it might happen. Yeah. Okay? Hindi yan surprise. Kasi signs are painted on the walls. It's there. I don't miss you that much. I don't love you that much anymore. And she went home to their house away from you. Classic yan sa mga babae. That's detachment. Diba? For them, it's detachment. Kahit sino ka na yung babae, that's detachment already. That's her trying to test the water. No, nire-rain check niya kung kaya niyang wala ka sa buhay niya. I see. Then what do you do? You allow her to go through that process. You respect her process. Wala kang magagawa dyan. You had 3 years to prove to her that you are worth it. End of the day, you failed. Alam mo yan, kung bakit siya nagbaal sa balutan. Yeah, I really do. There you go. Should I tell her ba? Ano na? Should I tell her ba na kasi I am aware actually and Tapusin mo muna yung tanong mo. Nagigets ko. Should I tell her ba? Nabitin ako doon. Ano ba yun? Ano ba yung tanong na yun?
Okay, so should I let her leave ba na lang? She's left Or, already. I mean, like, in our relationship. Oh my God. I'm just telling you to just allow her to have her time alone. Without feeling guilty na ikaw, nakatimawa ka dyan at inaantay siya. Okay, okay. Yeah, yeah. Di ba? Yes po, Papa Jack. I Mm. understand. I'm sorry if medyo magulo ako kausap. No, no, I don't no, know. no, no. Actually, hindi ka magulo eh. But you have overthought the process. You have, alam mo, sa totoo lang, pare ka, you're an overthinker. And that's, at some point, it comes across as toxicity. Yeah, maybe nga. Naging problem ko rin kasi ito the way I communicate with someone. Kasi yeah, galing nga ako sa streets and hindi ako marunong talaga makipag-usap. So, siguro pinifilter ko lang din kasi yung mga sinasabi ko. That's why I cannot really express myself that much. But I really do understand. Siguro may mga bagay lang din akong hindi magets kaagad-agad. But yeah, I really do understand what you're trying to say. And What you siguro said, nga, what you said is nag-overthink lang ako. completely pointless. Hindi ko alam anong point na sinabi mo na yan. Anong point yan? Kasi, I feel like hindi ako makaintindi kasi pinapaulit-ulit mo sa akin yung mga bagay-bagay. And I understand why. But I disagree with you. Actually, nakakaintindi ka eh. Naiintindihan mo, in-over-ask mo yung reaction mo eh. You understand? I see, I see. Okay, siguro nga, yeah, for now, ganun na lang muna. Hayaan ko na muna siya. Yeah, yan mo lang muna. Siguro it takes time din talaga. Well, siguro that's it for now, Papa Jack. Thank you so much for your time. And pasensya na sa mga kung sino mang nakikinig. Naiinis na sila sa akin. Thank you so much. Thank you so much for the advice. And I really need it right now kasi sobrang gulo na rin ang utak ko. Kung maririnig niya to, anong mensahe mo sa kanya? If maririnig niya to, I just want to let her know na mahal ko siya. Mommy, I really love you so much. Sobrang pinagsisisihan ko kung ano man yung mga bagay na nagawa ko. As in, like, sobrang tanga ko rin eh. Sobrang tanga ko rin, to be honest. Kasi, alam mo yun, masyado lagi akong nagpapadala sa emosyon. Na before, gusto ko ako lagi yung intindihin mo. Gusto ko makinig ka rin sa akin. Di man lang kita iniintindi rin. Kasi, alam mo yun, pataasan ng pride talaga. Hindi man ako sobrang nagbago man sa ngayon, but I'm trying my best para baguhin yung sarili ko. Not just for you. Actually, it's for us and for me personally. Kasi I really think na kailangan ko rin talaga ito sa sarili ko. Mahal na mahal kita, Mami, and lahat gagawin ko para maging okay tayo. Totoo lang, hindi ko rin talaga kayang mawala ka. Takot ako doon sa fact na yon kahit may mga signs na, to be honest, alam ko rin naman yung mga ganung bagay. Kaya nga sobrang kinakabahan ako.
Pero sana lang, sana lang hindi mangyari yung bagay na yun na sobrang kinakatakot ko kasi parang di ko na kayang mabuhay nang wala ka kasi ikaw na lang talaga eh. Siya na lang kasi talaga. Papa Jack, bukod sa mga anak ko, siya na lang talaga yung buhay ko right now. And I'm doing all the sacrifices and efforts. I work a lot para sa future na binubuo namin. Dun sa mga time na nagpupulot kami ng bariya kasi walang-wala na hanggang sa time na nakapagpundar kami ng kung ano man yung buhay na meron kami right now kasi sobrang layo na rin ang nirating. And to be honest, lahat ng yon dahil sa'yo, Mami. Kasi you made me become a better man. Sobrang laki ng naiambag mo sa buhay ko, sa pagiging tao ko kasi I didn't realize na sobrang pangit pala talaga ng pagkatao ko before you came into my life. Sabi ko nga, kung dati ko pa siguro na-realize kung anong meron sa akin, kung dati ko pa siguro nalaman na ganito kalala yung ugali ko, siguro hindi tayo umabot sa ganitong point. Siguro hindi na rin ako nakadagdag sa kung ano mang situation mo right now. Siguro ngayon okay tayo. Sana, Mami, gumaling ka na. Like, hindi hindi man kita matulungan sa kung anumang klaseng paraan. Pero kung anong kailangan mo, kung ano yung kailangan mo, lahat gagawin ko para sa'yo, Mami. Magpatuloy lang tayo. Maging okay ka lang. And to be honest, nung dumating yung araw na kinakatautan ko, masakit pero siguro kailangan kong intindihan. I mean, sana wag, pero I just want you to know na sobrang sakit. Pero kailangan mo intindihan or kailangan kong ibigay sa'yo. Mahal na mahal kita, Mami. I love you so much. I really love you so much. Ayaw kong mawala ka sa buhay ko. Yun lang po, Papa Jack. Di ba sa kondo ka nakatira? Yes po. Hindi ka pala karanas ng baha kanina. Ano po? Sorry. Wala. Di Hindi ba ko narinig. di ba nakatingin ka sa bintana mo, nakikita mo yung mga binabaha, no? Wala po rito sa area namin eh. Kaya nga, di ba? Wala. I mean, pag tumingin ako rito sa bintana, puro building lang yung nakapaligid dito. Wala lang iba maisip eh. Anyways, yun lang, no, Zayn, ano. I think that's the best thing that you can do for her, just to let her be. I'm really sorry, Mommy. I'm really sorry. Sobrang salamat din, Papa Jack, kasi may ganitong klaseng program and nag-exist yung taong katulad mo. Salamat kasi may napaglalabasan ako and may napaglabasan ako right now ng sobrang bigat na dinadala ko ngayon. Kasi wala mo nung ibang makausap eh. Anyways, mag-ingat ka. Thank you for having this conversation, Paddy Koy. Thank you so much, Papa Jack. Bye-bye po.